Ilang beses siya pinagsamantala? 4 na beses po, sabi ng anak ko. 4 na beses. Sa korte, hindi kami makikialam. Sa administratibo, yung tatrabaho mo, baka masususpindi ka rito. So dito sa parting po, ma'am, basta't final nyo lang sa yung kaso diretso sa piskalya. Yes, sir. Hindi nyo ba sinamahan, ma'am, or any investigator natin na parang merong social worker dito po sa sexual harassment ginawa po sa minor de edad? Hindi ko na, sir, nasamahan ko. Ako po si Jose Aliponga Calmeren, nakatira po sa Santo Niño, Pandi, Bulacan. Kaya po nagpunta ako rito na humingi po ng tulong kay Sir Bentol po na yung anak ko po ay minulisyan ni Abilino Santa Rita na aming kapitan. Tinatawag niya po yung anak ko na magbantay ng apo niya at saka tumutulong sa catering nila sa kanilang negosyo. Noong pizza 13 ng December, kanyang hinaras, hinipuan niya sa masilang bahagi ng kanyang katawan. Yung kapatid niya, ininom pa nito, nung anak ko. Ba't nagawa niya sa amin yung gano'n? Kami kaya may kasalanan sa kanya at ginawa niya gano'n. Ang anak ko, kung gabi, sinasalubong ko sa kanya at kung madiliman dadaanan. Nag-aalala ko sa daan, baka madisgrasya, yung pala, sa kanya madidisgrasya. Gusto ko maintindihan, kayo ba'y lumapit sa barangay at mayroon din VAUSI, Violence Against Women and Children? Anong sinabi ng VAUSI sa barangay? Yung sekretarya lang pong nagbigay ng deklarya yung anak ko. Tapos binalik sa amin. Dinala namin po sa munisipyo ng police station. Okay, anong sinabi ng police station? Tinanggap po nila yung tapos yung papel na yon dinala po namin sa Malolos po. Okay, ipinasok niyo na sa police? Nag-imbestiga ng police, women and children, or binigay niyo lang yung papel? Opo, binistigahan niya to. Sino yung anak, nag-imbestiga? si Jocelyn Dinyo po. Ano yun? Police? Police station po. Anong sinabi sa inyo? Ang sabi niya po, dalhin po namin sa Malolos. Tapos nanumpa po yung anak ko doon. Ang sabi po doon, iintay lang po kami. Dahil po dagan-dagan po yung papel na asikasuhin nila. Yung anak mo nagtatrabaho kay Kapitan, yun ba? Tinatawagan lang po siya kasi talagang siya ay nag-aral. Pag wala siyang pasok, Sabado-Linggo, Okay. sinusundo po yun doon sa bahay. Sinong susundo? Yung si Kapitan Abilino Santa Rita. So, sinusundo siya para anong gagawin? Para alagaan yung apo nila. Okay, parang babysitter. Opo. At saka yung nag-cater po yun. Okay, Kay sa catering. Sa kabilang linya, si Police Chief Master Sergeant Jocelyn Dinyo. Magandang umaga sa iyo, ma'am. Magandang umaga po, sir. Okay, ma'am, kami po ilalapit lamang. Alam ko, sensitibo po ito, ma'am, ano? So, ano pong nagawa rin ma'am, dito? Bali, sir, noong December 27, sir, pumunta sa amin ng complainant at di umano nga po ay siya ay minolesta ng isang kapitan sa kanilang barangay. At nang malaman po namin yon, kinuha na po agad namin siya ng statement. At pagkatapos po, isinampa po agad yung reklamo sa piskalya. Sa piskalya. So, gusto niyo sabihin nasa piskalya na to? Opo, sir. Nung nag-imbestiga po kayo, ay yung mang humawak po, kayo ba'y nasa Women's Desk or Women's and Children's Division? Yes, sir. So, ma'am, ano nakita niyo? Bali, sir, doon po sa statement ng bata, ilan po ang pinagbasihan ko na totoo naman po yung kanyang aligasyon laban doon sa inirereklamo. Okay. Ma'am, kung totoong aligasyon, hindi niyo ba pinatawag yung, at least man lang, marinig yung suspect na, especially kung ito'y sinasabi nila, barangay official, barangay captain, ama po siya ng barangay, naanyayahan po ba para pagtanungan? Or bilang... Hindi na, sir. Hindi na po. Okay. Hindi na, sir. So dito sa parting po, ma'am, basta't final nyo lang yung kaso diretso sa piskalya. Yes, sir. Ma'am, hindi niyo ba sinamahan, ma'am, or any investigator natin na parang merong social worker dito po sa sexual harassment ginawa po sa minor de edad? Hindi, sir. Kasi meron ako, sir, kliyente noong time na. Merong ano, ma'am? Hindi ko na, sir, nasamahan, sir. Hindi niyo masamahan? Do you find this serious, ma'am? Or something na trabaho lang to for compliance? Sir, pagka, sir, kasi sinampa na namin sa piskalya,
hindi na namin, sir, kasi kontrolado kung kailan bababa yung summon. Hindi naman ma'am bababa ang summon. Yung pong tulong po pagkatapos po niya, hindi ba dapat titingnan yung estado ng bata, kapakanan ng bata? Hindi, wag natin tingnan yung karapatan at proseso. Yung estado at kapakanan ng bata na molestya. Opo. Yan lang pong gusto kong sabihin. Kung ginawa niyo po ba o nagkulang po kayo? So sa palagay mo pa kaya ma'am, it's too late na para ito'y alalayan ng bata kasi may pag ganito. Although, gusto ko lang makita, proseso lang pong tinatanong ko. Anyway ma'am, so natapos niyo na, sabi niyo, antayin niyo ng piskalya. So I'll end it there. Maraming salamat po ma'am sa inyo. Thank you, sir. Thank you, sir. Ay, wala naman. Tres, tamad. Si Attorney John Reed, Doctor, Municipal Legal Officer ng Pandibulacan. Magandang umaga po, Attorney Doctor. Opo, Sir Ben, magandang umaga po at sa inyong mga tagapakinig. Yes, Ito po sir. yung unang pagkakataon narinig po namin yung insidenteng ito, yung pending pong kasong ito kaninang umaga lamang po nung Yes. tumawag po ang inyong staff sa amin. Ngayon po, sinubukan po rin namin tawagan ang kapitan ng Barangay Santo Niño upang hingin yung kanyang statement regarding dito. At napag-alaman po namin, ayon sa kanya ay nakapending daw po ito sa piskalya. Okay. Ang reklamo daw po, ayon sa kanya, ay natanggap niya lamang noong January 24. January At 24. Ben ay sinagot na raw po ito ng kanyang abogado, kaya aantay niya na lamang daw po ng resulta ng kasong ito. Sa kabilang banda naman po, Sir Ben, sa LG of Pandi, bukas po ang aming opisina upang matulungan po ang nagrereklamo. Pero at makakaasa po kayo na magiging patas ang magiging investigasyon dito po sa LGU. Sir, yung pong napunta sa piskal, hindi po ba sir, criminal po yun kung mapapatunayan, di ba? Sa hukuman yun, tama? Opo, Sir Ben, tama po kayo. Alright, so wag na natin pag-uusapan yung sinasabing sexual harassment pang kriminal. O pag-usapan nating administratibo bilang kapitan, bilang ama ng barangay, ibang usapan naman yon. You have the right to investigate, while at the same time, meron pong karapatan mag-imbestiga kung may criminal offense base doon sa sinasabing pamamolestya sa bata. Di ba po sir, magkahiwalay ang administrative sa criminal? Tama po kayo dyan, Sir Ben. Well, magkahiwalay po ang kasong okay. administratibo at Okay. ang kasong kriminal. So lumalabas po sir, parang gusto sabihin ni kapitan dahil pumasok na sa kriminal, ibig niya sabihin, libre na siya sa administratibo na hindi na pwede mag-imbestiga ng lokal na pamahalaan, sa ilalim siya ng DILG. Di ba sir, pag nag-iimbestiga rito, administrative case, panlalabis, Opo, pang-aabuso ng kanyang kapangyarihan, Opo, Sir Ben, tama po kayo. Magkaiba po yung kasong kriminal na nakasampa na po sa piskalya at Yes, ang sir. pinag-uusapan po nating kasong administratibo po. Dahil ito po ay ang unang beses, ang unang pagkakataon na narinig po namin, maaari po naming i-assist ang nagre-reklamo. Dahil ang anuman pong sumbong laban sa isang halal na pinuno ng barangay ay dapat po inihain po yan sa kinaukulang sangguniang bayan. Dalawang bagay po. Una, yung sa usapin sa posibleng kasong administratibo, pagtulungan po natin, Sir Ben, na ma-formalize yung sumbong ng nagsusumbong po sa inyo, nang sa gayon, tumakbo po yung pagdidinig at pag-imbestiga dito sa Sangguniang Bayan. Pangalawa naman po, para sa ikabubuti rin po, at matulungan po natin yung allegedly biktimang bata, minor de edad, magbibigay po kami ng social welfare assistance para mabigyan po ng intervention, proper intervention sa tulong po ng tamang ahensya ng gobyerno. Sir, yung ginawa niyo po sir, ay sinagot niyo na po yung mga bagay na gusto po naming malaman at malaking bagay po yung pagsasalita niyo po at natututo po si Juan de la Cruz sa proseso. At nagbukas din ng isipan, parang present po namin ang problema na without talking specific doon sa nangyari sa proseso, marami po ay natulungan sa pamamagitan ng educational, informational po ang sinabi niyo kung pag-uusapan ay proseso. Nagpapasalamat po kami, Attorney Doctor. Maraming salamat din po, Sir Ben. Kaisa niyo po kami sa pag-resolve nitong kasong ito po. Okay, sige. Asahan niyo po na sasamahan po namin itong pamilya para bahala na po kayo sa inyong tanggapan. I-refer niyo na po siguro. Sige po, Sir Ben. Maraming salamat po. Alright, sige. Ganito na lang. Sinubukan tawagan ng bitag staff ang inarereklamong kapitan ay kay Kapitan Abelino Santa Rita ay hindi na siya magsasalita at hindi magpapaliwanag ng panig dahil nagsampa ng kasong complainant, ipaubahay niya sa korte. Makinig ka, Kapitan. Wala kaming pakialam sa korte dahil sa korte, kriminal yon. So iba yung kriminal na ginawa mo, dik-dik mo sa iyong matandang kokote
Ang sinasabi mo, hindi ka magpapaliwanag, hindi natin pag-uusapan yung kaso mo kung nasa piskalya. Ang gusto namin makita rito, papasok ng sanggunian ng sinasabing bayan sa munisipyo para maumpisa yung sinasabing prosesong maimbestigahan ka. At pag-iimbestiga sa iyo kung anong nakikita nila para itaas doon sa DILG, Barangay Affairs, kung ikay masususpende. Yun ang ibig sabihin, administratibo, pagganap mo ng tungkulin mo bilang isang public servant. So hindi doon sa sinasabing ginawa mo, doon pang paglalapastangan sa bata, kriminal yon sa piskal. So hindi natin pag-uusapan. Pero pwede natin pag-usapan sa administratibo o basihan. Sige, nanay, sabihin mo sa akin, kung nakikinig ka, gusto mo palang umiwas, hindi mo, ganito pala, mas wais ka pala, gusto mong makalamang sa estilo. Pag binigyan ka namin ng karapatan, pwede kung ayaw mo magsalita. Pero, diwanagin natin, Kapitan, sa korte, hindi kami makikialam. Sa administratibo, yung tatrabaho mo, baka masususpindi ka rito. Ang gusto ng tatay, mabigyan ka ng leksyon, masususpindi ka pag napatunayan, dyan sa sanggunian, dyan sa sa munisipyo, sa council, kung makikita sila may probable cause at maraming nakita base doon sa sinasabing testigo ng bata, testimonya ng bata. Ano ang sinabi sa iyo ng anak mo? Noong 16 po, nung mga banda alas 8 nga sana, siguro ng yung oras, gabi po. Okay. Umiiyak po yung anak ko na, Bakit? nanay, umuwi ka na kasi wala po ako doon sa amin. Bakit naman? Ano ba nangyari sa'yo na? Sabi ko gano'n. Nanay, si Kuya Billy, hinipuan po ako. Nung pizza 13 po, hinipuan din po ako. Mga ilang ulit-ulit po siyang nanghihipo sa akin. And hindi naman ako basta-bastang makauwi po, sir. Dahil nasa Mindanao po ako. Ilang beses siya pinagsamantahan? 4 na beses po, sabi ng anak ko. 4 na beses. Tandaan mo, ikaw, andyan lang sa tabi mong anak mo, pero ayaw ko siyang kausapin na minor de edad. Protektado siya ng Estado, so nakikipag-usap ako sa iyo. At 13 ng Desyembre, 4 na beses siya. Opo. Inulit po uli 4 ng na beses siya ng ano? hinipuan. Alright. Sa masilang bahagi. Sa masilang bahagi. At 13, sinundan to, bumalik ulit Ng siya. 16 16. ng Desyembre, anong nangyari? Hinipuan pa rin po. Hinipuan pa rin siya, pareho na rin. Opo. Nasundan ulit? Hindi na po kasi hindi ko na po. Okay. So, anong ginawa nung 16 na parang sinabi mo, pilit na ipasok? Ang ginawa niya, tumayo po yon. Tapos, Sinong tumayo? yung anak ko. Umalis yung anak mo. Kasi nasa kalong ng ni Kapitan kalong niya. Sabi niya, pinaupo Kuya, sandali. opo, Pinaupo dito pinaupo siya sa lap, tama? Opo. Ang ginawa niya sa lap. hinipuan niya po. Sa bahaging dito, sa Okay, sa maselan. Opo. Gusto ko maging detalye yung sinasabi nating pag-iimbestiga sa tulong ni attorney doktor na para marinig kayo at pagkatapos mag-iimbestiga sila kung if this warrants the intervention ng sinasabing sanggunian na kung nga ba'y pwede itong gawin. Pwedeng makita as basihan ng kanyang paggagampanap ng trabaho. Although wala sa bahay niya to, wala sa barangay wala Sa bahay nila po. Sa bahay nila. Okay. Bahala na siguro si Attorney Doctor dyan sa Pandibulacan. Okay? Opo, sige po. So ngayon, nai-ere natin, huwag na natin dagdagan pa. Salamat sa pagtiwala nyo sa amin, pero ginagawa namin yung tamang proseso. Naging maingat kami at pati doon sa sinasabing pananalita. So, usap tayo sa baba para makatulong kami sa inyo, samahan, para total yung kasong kriminal nasa piskal, nasa hukuman yan. And then, yung kasong administratibo, kung lulusot man siya sa hukom, iba naman yung administratibo. Yung kanyang kinikilos at kanyang pagganap ng trabaho niya na although sa pamamahay niya, may pa rin siya, katungkulan pa rin bilang ama ng barangay. Opisyal pa siya ng barangay. Baka kasi masuspende siya pag may nakita ang munisipyo, sanggunian, doon kayo magpapaliwanag. Alright? Yes. Tandaan mo, hindi ko siya pinasasalita. Opo, Ikaw lang. salamat. At tatay. Ganito po kami. Ang trabaho po namin ay the Fourth Estate. Linawin po natin, ano bang Fourth Estate? Ang media. Ang unang haligi po ay Hudikatura. Sila po ay may hawak na mga saligang batas at mga batas na ginawa mula sa legislatura, Senado at Kongreso. Kaya napupunan ng batas kung minsan pagkulang, inactive legislation. Yun hamang sa ehekutibo po, sila po yung mga departamentong nilalapitan. Sila rin po dapat nagpa-public service
na marinig yung mga hinaing ng tao para makita. Paano pong media kami? Ba't kami pinupuntahan? Tiwala po. Nag-iimbestiga kami. Tinitingnan namin kung ginagawa bang tamang proseso, yung kahinaan ng hekutibo, kahinaan ng legislatura, or kung meron pong may problema rin sa hudikatura, kaya po namin magsalita dahil yung pong tungkulin po namin. Yan pong saysay kung bakit po may media tulad po namin nag-iisang pambansang sumbungan. Higit sa sumbungan, nag-iimbestiga po kami. Pinagkakaubaya po, pinagkakaloob po namin yung karapatan na marinig ng mga inareklamo. Kung ayaw nila, wala kaming pakialam. Binibigyan po namin sila ng due process, marinig. And at the same time, pasalitain. Kung ayaw, wala rin po kaming pakialam. Kaya uma-action po kami sa tamang kahinat na solusyon. Dahil nag-iisa lang po ang pambansang sumbungan. Pag tinignan po ang tulong, serbisyo, may tatak. Tatak! Bitag! Ako po si Ben Bitag Tulfo. Ito po, tatak. Hashtag ipabitag mo.